minamahal na kapatid. Ama namin Diyos, marami pong salamat, Ama. Minsan pa sa buhay namin, biniyaya mo ang pagkakataong ito para muli kaming makaharap sa iyo sa pagsamba. Mahirap man at mabigat ang aming kalagayan sa panahong kasalukuyan. Hindi mo ipinagkait sa amin biyayang ito na kami patuloy na makatupad ang pinakamahalagang tungkulin namin, na ikaw ay aming sambahin habang kami ay nabubuhay. Mabigat ang mga pagsubok. Kung minsan inaabot kami ng panghihina, dumarating ang pagkakataon, halos panawan kami ng pag-asa. Ngunit Ama, pag nagugunitan namin ang iyong mga pangako, pagka kami tumatawag sa iyo, dinirinig mo ang aming mga panalangin. Inaalalayan mo kami at pinalalakas. Inaaliw mo kami. At sa bawat pagsamba namin, hindi mo pinibigo ang aming pag-asa. Lagi ka naming nadarama sa aming mga puso. O aming Ama, opo, mahirap maglakbay. Ngunit lalo naman namin napatunayan sa buhay namin ang iyong mga pangako. Lalo kaming nabatbat ng maraming mga patutuo, mga gawa ng iyong kamay na aming nakita, mga himala. Kaya kami hanggang ngayon ay narito pa kami, matatag na nagpapatuloy at laging hinahanap ang ganitong mga pagsamba. Purihin ka aming Ama, sinasamba ka ng aming mga abang kaluluwa. Hindi man kami karapat-dapat. Patawarin mo po kami sa aming mga sala. Pagtsagaan mo na po ang iyong mga anak. Tanggapin mo po kaming lahat. Tanggapin mo po ang aming mga pagsamba. Niluluwalhati ka ng aming mga puso at kaluluwa. Panginoong Hesus, pinupuri ka rin namin. Sinasamba ka ng aming mga puso. Kay buti mo sa iyong mga hinirang. Salamat sa pag-alalay mo at pagtulong sa amin araw-araw. Salamat sa pangunguna mo sa amin sa paglalakbay. Pakitanggapin mo kaming magkakapatid. Muli mo kaming ipamagitan sa Ama.
Ama, nakahanda kaming makinig na muli ng mga salita mo, mga aral na itinuro ng iyong sugo at ng kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Lagi naming sinasariwa sa ganitong mga pagsamba para patuloy na magsilbing tamlaw at ilaw at gabay namin sa paglalakbay upang wagalang sino man sa amin ang mahiwalay, kundi kami lahat ay makarating sa kaligtasan. Lubos ang aming pananalig, Ama. Narinig mo ang aming mga panalangin. Mamalagi kaming nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, habang lumilipas po ang panahon, ang mundo ay patuloy na bumubulusok sa kahirapan at kasamaan. Ito po ay palatandaang malapit na ang ikalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo at ang katapusan ng sanlibutan na siyang araw ng paghukom. Maliwanag po na itinuturo ng Biblia na ang Iglesia ni Cristo ang tanging kaparaanan upang ang tao ay maligtas sa araw ng paghukom. Gayunman, hindi po ito matanggap ng mga kaibayon natin sa pananampalataya. Para po sa kanila, sapat na ang sumampalataya lamang sa Panginoong Hesukristo upang maligtas. Pare-pareho lang daw ang iba't ibang relihiyon. Ang importante raw ay kumikilala at naglilingkod sa Diyos. Subalit hindi po ito sinasang-ayunan ng Biblia. Pinatutunayan po ng mga banal na kasulatan na mayroong malaking pagkakaiba ang mga taong nasa loob ng Iglesia ni Cristo at ang mga nasa labas. Ano po ang katunayan? Ano ang mga pagpapala na ating tinanggap sa pakikipag-isa kay Kristo sa kanyang Iglesia? Ano po ang dating masamang kalagayan natin noong hindi pa tayo kaanib sa Iglesia ni Cristo? Sa Efeso 2:1-3, ang sabi ng Biblia, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. Pagkaman buhay, gayon man sa harap ng Diyos ay patay. Bakit? Paano ba tayo namumuhay noon? Ang sabi, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at ng pag-iisip. Dahil dito, ano ang turing ng Diyos sa atin noon? Ang sabi pa sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Ito po ang dating kalagayan natin, mga kapatid, sa harap ng Diyos noong hindi pa tayo kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ngayong kaanib na tayo sa Iglesia ni Cristo, ano na ang ating kalagayan sa harap ng Diyos? Tuloy natin sa 4-5. Ang sabi, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating mga pagsubay. Ano ang dakilang pagpapalang ibinunga ng tayo'y binuhay ng Diyos mula sa kalagayang patay? Ang sabi, naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Sa makatwid, mga kapatid, napakalaki po. Napakalaki ng pagbabago nang tayo ay maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Noon, ang turing sa atin ng Diyos ay patay. Ngayong Iglesia ni Cristo na tayo ay buhay sa paningin ng Diyos. Hindi ba napakalaki ng pagbabago?
Noon, ang trato sa atin ng Diyos ay kaaway at kinapuputan. Ngayong Iglesia ni Cristo na tayo ay hindi na gayon. Manapay kinahabagang maligtas. Pareho ba yun, mga kapatid? Hindi. Magkaiba. Salungat ang kalagayan ng mga taong hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo at mga taong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Tanong, Iglesia ni Cristo nga po ba ang tinutukoy na nagtamo ng kaligtasan? Sino ba ang tinutukoy na binuhay na kasama ni Cristo at nagtamo ng biyayang kaligtasan mula sa Diyos? Sa talatang 6, pagkatapos ay sa 16, ang sabi, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya. Sapagkat ang mga nakipag-isa sa Panginoong Kristo, sila ang mga binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo at naligtas. Paano sila nakipag-isa kay Kristo? Ang sabi, pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Alin ba tinutukoy na iisang katawan? Alam na natin yan, mga kapatid, sa Colosas 1:18, ang iisang iglesia na ang uno ay si Kristo, alalaong bagay ang iglesia ni Kristo. Kaya sa Colosas 2:15, ang iglesia ni Kristo ay tinatawag na isang taong bago. Si Kristo bilang ulo at ang iglesia bilang kanyang katawan. Sa mga kapatid, hindi po itinuturo ng Biblia na sapat na ang sumampalataya at tanggapin ang Panginoong Jesucristo para maligtas. Kailangan maging sangkap ng katawan ni Kristo o maging kahanib sa Iglesia ni Kristo. Sila ang mga nakipag-isa kay Kristo. Kaya sila ang binuhay ng Diyos at nagtamo ng kaligtasan. Kasama tayo riyan, mga kapatid. Huwag magbabago ang ating pananalig at ang ating pananampalataya. Na hanggang ngayon, mga tunay na kaanib tayo sa Iglesia ni Kristo. Bagaman sa ang marami sa atin ay mga itinakwil. Pero ang pagtitiwalag nila sa atin ay dahil sa paninindigan natin sa katwiran. Dahil sa pagsunod natin sa mga aral ng Diyos na itinuro ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo. Kaya lubos tayong sumasampalataya na hanggang ngayon, tayo po'y mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Anong pagpapala ang naghihintay sa atin na mga nakipag-isa kay Kristo? Sa loob ng kanyang iglesia, sa Efeso 1:3, ang sabi ng Biblia, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Isipin ninyo, mga kapatid, kung gaano po kadakila ang biyayang tinamo natin, bunga po ng ating pakikipag-isa kay Kristo o dahil sa ating pagka-iglesia ni Kristo. Ipinagkaloob po sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual. Tayo po ang may kahalalan. Sa atin ibinigay ang karapatan na maglingkod sa Diyos at sa atin ibinigay ang mga kautusan at ang pribilehiyong manalangin at diringgin. Hindi po lahat ng tao tumanggap ng biyayang yan, mga kapatid. Kundi tayo lamang sa lahat ng mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ano po ang pinakadakilang biyayang tinamo natin? Bunga ng ating pagka-Iglesia ni Kristo. Unang Pedro 1:3-4, ang sabi, ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit. Para sa inyo, mga kapatid, wala na pong hihigit pa sa pagpapalang ito na ating tinanggap noong tayo maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Meron tayong matibay na pag-asa.
natatanggapin natin ang isang buhay na pag-asa, isang kayamanang hindi masisira, walang kapintasan at hindi kukumpas, na naroon sa langit. Yun ang buhay na walang hanggan. Yun ang buhay na malwalhati sa piling ng Diyos ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Kaya hindi marapat na ipagpalit ang ating pagka-Iglesia ni Cristo sa anumang bagay. Kahit siya itinuturing ng tao na pinakamahalaga. Kasi ang tao ang pinahahalaga niya sa buhay na ito ay yung mga bagay sa mundo. Yan ang mga tao ng sanlibutan. Kung ano yung mahalagang bagay na turing nila, kayamanan, ginto, pilak, iba't iba pang mahalagang bagay. Pero gaano man kahalaga yan sa paningin ng tao, hindi yan hihigit sa pagpapalang tinanggap natin ng tayo maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya hindi dapat ipagpalit o isuko ang matuwid na paninindigan natin bilang Iglesia ni Cristo sa anumang mabigat na kalagayan sa buhay. Katulad ng ating mga nararanasan ngayon. Mga panganib ng pag-uusig, mga bansa ng kamatayan. Sa dulang patuloy tayong magtiis ng mga pagsubok. Para sa kanila, tayo ay kawawa. Kawawa ba yan? Kawawa ba tayo? Mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristong nagtitiis. Alang-alang sa pagsunod sa mga aral ng Diyos, naninindigan sa katwiran. Sapagkat ang ating pag-asa'y naroon sa malwalhating buhay at pamumuhay. Sa paningin ng maraming mga tao, kawawa tayo, pero maituturing bang kasawian ang mga nararanasang kahirapan, pagdurusa at pag-uusig ng mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo? Hindi. Maliwanag ang pahayag ng Biblia sa ikalawang Tesalonica 1:4-5. Ang lahat ng ito'y, ang tinutukoy ay mga pag-uusig at mga kahirapan, ang lahat ng pagdurusang ating dinaranas bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang sabi ng Biblia, ang lahat ng ito'y nagpapatunay na makatarungan ang pagkato ng Diyos upang gawin niya kayong karapat-dapat. Upang gawin niya kayong karapat-dapat sa kanyang kaharian. Sa makatwid, mga kapatid, habang dumarami ang mga tiisin, habang sumasagana ang mga pagdurusa, lalo namang tumatatag ang ating pag-asa na magiging karapat-dapat na makapal sa kaharian ng Diyos. Ano ang pananalig ng mga tunay na Iglesia ni Cristo sa gitna ng maraming pagsubok? Kahit pa ng mga pag-uusig at kahit kaapihan. Sa awit 42:11, ang sabi ng tunay na lingkod ng Diyos, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Yan ang reaksyon ng taong nagdaranas ng hirap ng buhay. Ganyan ang kalagayan ng marami sa atin. Di ba, mga kapatid? Mga kapatid nating nagtatago hanggang ngayon. Masasabi natin, wala pang permanenteng tahanan sapagkat tatago, lumilipat ang dako dahil sa banta ng pag-uusig. Bat-bat ng lungkot ang buhay ng marami sa atin. Pero sabi ng lingkod ng Diyos, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala. Siyang aking aasahan. Pero paano niya pinatutunayan ang kanyang pagtiwala at pag-asa sa Diyos? Ang sabi niya, magpupuri akong muli
Pupurihin walang humpay ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Sa mga tuwid, mga kapatid, wala pong mabigat na sitwasyon ng buhay ang maaring makahadlang sa tunay na Iglesia ni Kristo upang magpatuloy sa pagsamba sa Diyos. Sumasamba lang ba? Basta lang humaharap sa Diyos? Sa panahon ng ating mga pagtitipon katulad ngayon, paano humaharap sa pagsamba ang nagtitiwala sa Diyos? Sa talatang 2, nananabik ako sa Diyos na buhay. Walang iba. Kailan kaya maaring sa presensya mo'y sumamba? Sa mga hindi lang siya basta humaharap sa Diyos. Tagahanda siya, nasasabik siya lagi na makapiling ang Diyos at madama sa buhay niya, sa puso niya, ang banal na espiritu ng Ama. Lagi niyang hinihintay ang araw at oras ng pagsamba. Kaya sabi niya, kailan kaya maaring sa presensya mo ay sumamba? Sa makatuwid, mga kapatid, sa halip na gawing dahilan ng kasalukuyang kalagayan natin na itinakwil at hindi makapasok sa mga gusaling sambahan. Ito pa nga ang dapat nagbubunso sa atin para hanapin at kasabikan ng pagsamba. Meron kasing ang inaalibay ay hindi na makapasok sa kapilya. Mahirap ang sitwasyon, nagtatago. Hindi na nagsisikap na makadalo sa ating mga pagsamba. Sa pagsamba, sa ganitong paraan natin mapatutunayan ang ating pagtitiwala sa Diyos. Ano man ang kalagayan natin. Higit sa lahat ng ganitong katatag na paninindigan sa pagsamba sa Diyos, ang talagang inaasahan niya na gawin natin na anuman ang mangyari ay hindi natin pababayaan ang pagsamba. Mga kapatid, sa panahon ng kapatid na Eranio Manalo, meron ba kayong narinig sa kanila na pagtuturo sa atin? Sa ating mga pagsamba? Na kung mahirap ang ating kalagayan, di na muna tayo sasamba. Na kung may banta at panganib, ay iwanan na muna ang pagsamba. Itigil muna ang pagsamba. Wala tayong narinig na gano'n. Ang lagi nilang itinuturo sa atin, ano man ang mangyari, ano man ang ating kalagayan, huwag nating pababayaan ang pagsamba. Ito rin ang hinihintay ng Diyos na makita sa atin upang tuparin niya ang kanyang pangakong pagtulong. Diyan nakasalig ang katuparan ng pangakong tulong ng Diyos. Kung paano natin tinutupad ang inaasahan niya sa atin. Kung hindi natin ito gagawin, hindi mahahayag ang pagtulong ng Diyos sa atin. Ano katunayan? Sino ba ang hindi pababayaan ng Diyos? Sa unang Samuel 12:22 at 24, ang sabi, hindi ko kayo pababayaan. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Sapagkat iyon ang kanyang pangako. Kayo'y pinili niya bilang kanyang bayan. Maliban na lamang kung hindi natin sinasampalataya ng bayan tayo ng Diyos. Sana walang narito sa atin na pinag-aalinlanganan na ang ating pagiging bayan ng Diyos. Wag! Sa ating abang kalagayan ngayon, matatag na panindiganan natin kasama tayo sa bayan ng Diyos na pinangakuan niya. Ano pangako ng Diyos? Hindi kayo pababayaan. Kayo'y pinili niya. Pero kailan tutuparin ng Diyos ang pangako niyang yan? Ano ang kondisyon ng Diyos para tuparin niya ang kanyang pangako? Sa kasunod na talata, ang sabi, subalit, matakot kayo sa Panginoon. Paano yun? Manatili kayong tapat sa Kanya. Paano katapatan sa Diyos? Paglingkuran ninyo siya ng buong puso. Kayo ang tatanungin ko, mga kapatid, tapat ba sa Diyos ang tumigil sa pagsamba dahil hindi na makapasok sa gusaling sambahan?
O dahil sa tindi ng pag-uusig? O dahil sa kalagayang nagtatago dahil may banta ang buhay? Hindi. Sino ang tapat sa Diyos? Ang Iglesia ni Cristo na gumagawa ng paraan upang makasamba sa Diyos kahit napakahirap ang kalagayan. Lalo pa nga ibinigay naman ng Diyos sa atin ng paraan at pagkakataon sa pamamagitan ng mga online na pagsamba. Ano ginagawa ng iba na talagang di makadalo sa online na pagsamba, lalo na kung sa panig ng mga magulang? Sila nagtitipon sa kanilang tahanan. Nagpapayo ang ama o kaya ang ina kung wala ang ama ng tahanan. Pagkatapos sa sila sama-samang mananalangin. Hindi naman kasama ng mga magulang ang mga anak. Ginagamit nila ang teknolohiya para matipon ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng Zoom, Viber, Messenger at iba pa. Para makausap at makumusta ang mga anak, higit sa lahat para mairipaso sa kanila ang mga aral ng Diyos sa sila sama-samang mananalangin. Ang ganitong uri ng mga kapatid natin ngayon ang masasabing tapat sa Diyos. Kaya hindi niya pababayaan. Hindi sila pababayaan ng Diyos. Sa kabilang dako, kung dumadaan at lumilipas lang ang bawat araw ng linggo na parang karaniwang araw na lamang na wala tayong ginagawang effort para sumamba sa Diyos. Nasaan ang katapatan natin sa Diyos? Kapag ganito tayo, magiging lalong kawawa tayo sapagkat pababayaan na tayo ng Ama. Bakit ganito namin pinagdiriinan ang pagtatalaga sa mga pagsamba sa Diyos? Mga kapatid, ngayon higit kailanman, kailangan natin ang tulong ng Diyos. Ngayon higit kailanman, lalo natin dapat patunayan sa Diyos ang ating katapatan. Kaya ngayon higit kailanman, lalo nating dapat pagsikapang laging sumamba sa Diyos upang matamo ang kanyang pag-ibig. Maawa sa Lord. Nadalawin niya tayong muli. Saan man tayo naroon ngayon na nagtitipon sa pagsamba nito. Lingapin niya ang bawat sambayan. Kalingain niya ang mga magulang na araw-araw ay lumuluha. Idinadaing ang kalagayan. Lalo pa tayong makatagal sa tulong ng Diyos. Makapagpatuloy tayo hanggang wakas at magsama sa pananahanan sa bayan banal. Tumayo kayo mga kapatid at tayo mananalangin. Salamat ng marami, Ama. Salamat po. Muling sinariwa mo sa amin sa pagsambang ito. Kung gaano kami kapalan bilang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kami ang pinagkalooban mo ng biyayang espiritual na sa amin ang tunay na pagkakilala at pananampalataya. Na sa amin ang matibay na pag-asa na magmana ng buhay na walang hanggan pagdating ng takdang panahon. Kabilang kami sa bayan mong hinirang. Binigyan mo kami ng pribilehiyong tumawag sa iyo at dinggin mo sa aming mga panalangin. Narito kaming muli na magkakapatid sa misa ng aming pagkarapatan bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Tumatawag kami sa iyo. Nananalig kaming lubos mula sa langit na iyong tahanan. Nakatungay ka sa bawat isa sa amin. Halika pa, Ama, sa piling namin.
Dalawin mo kaming mga tahanan. Silipin mo ang aming kalagayan. Wala kaming ibang inaasahan kundi ikaw lamang. Huwag mo hayaang sumuko kami at tumigil. Lalo mo kaming gawing matatag. Lagi mong ipatalam sa amin ang iyong mga pangako. Higit nating pangalagaan ang mga biyayang espiritual. Higit sa mga bagay na panlupa. Lalo namin naman na makarating sa malwalating pamumuhay sa piling mo. Huwag mo kaming iwan kahit saglit. Maawa ka aming Ama sa lahat ng mga anak na naririto. Ang mga kabataan, ang mga apo, huwag mong pababayaan. Ituro mo sa amin kung ano dapat namin gawin. Para sila'y lumaking ikaw ang nakikilala at pinaglilingkuran. Kung ang mga anak ay malalaki na, sa aming kalagayan, turuan mo kami at ang aming mga anak kung paano huwag silang mayumalay sa iyo. Manatili silang matatag sa sumasampalataya sa iyong mga pangako. Sa'yo sila laging magtapat. Kami lahat ay magsama-sama sa pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Panginoong Isus, ipamagitan mo kami sa Ama. Salamat, Panginoon, sa pag-alalay mo sa amin. Salamat, Panginoon. Dariyan ka lagi para kami alalayan, para kami palakasin. Panginoon, huwag mo kaming pababayaan, huwag mo kaming bibitiwan. Tawagan mo kaming mahigpit. Lagi kang magpakahayag sa buhay namin. Lagi kang maghahari sa aming mga puso. At sa misa ng iyong pangalan, pagalingin mo ang karamdaman ng iyong mga lingkod. Ang kapatid natin ay pagpatuloy na imasmas sa buhay at lakas. Mga nanulungkot, ang buhay ay batbat ng kapigatian. Ang mga nasa kulungan, ang mga nagtatago. Aliwin mo silang lahat at palakasin. Palayain mo na po ang mga nasa kulungan. Makapiling na po nila ang kani-kanyang pamilya. Amano mo sa aming pananalig. Narinig mo ang aming mga panalangin. Muli mong binasbasan ang iyong mga anak sa dako paroon ng aming mga buhay. Mananatili po, ikaw ang aming kasama at sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Natapos na po tayo mga kapatid. Gandang araw po, magandang gabi.